1985, meron na silang real estate ventures. Tinatawag silang WPR Realty and Management Corporation. Okay? Kilala niyo ba si Senator Hill Puya? Mga Reyes? Actually, kanilang business ito. Si Senator Hill Puya mismo at ang kanyang mga anak-anak at kapuakuhan. Ito ang kanilang flagship realty developer dito sa Cavite, ang Brookstone Park. Okay, noon pa man, since 1985, engaged na sila, no, sa mga real estate ventures like sa townhouses sa Fairview and Quezon City, House of the Magallanes Village, Dasma Village and Ecology Village, Makati. Kita niyo puro big time yung mga kanilang mga villages, no? Kasi sila po ay, alam niyo yung apostille? O yan, basta lahat ng bakal-bakal, no? Lahat ng vinil, yan. Ginagawa yan ng WPR kasama sa kanilang itinerary. Okay, kaya hindi na sila bago pagdating sa real estate industry. Next, sino bang aming chairman? Ito na si WPR, o si Mr. Wilfredo P. Puyat Reyes, at ang aming presidente, si Ma'am Marleta Aguirre Reyes. So parang Puyat Reyes talaga kami. Okay? Sila po ang ating mga executives. Mission and vision, like ko na lang. Lahat naman ng developer, no? Gustong magkaroon ng comfort o convenience, no? Sa ating mga future buyers, no? Na kapag-deliver ng magandang titirahan, community. Pero dito sa Brookstone Park, kahit middle income Filipino ka lang, may experience mo yung luxury living, no? Dati, nung araw kasi, ang mayayaman lang talaga ay nakatira sa executive village. Dito, kumikita ka lang ng 40,000 naman, pwede ka na dito sa Brookstone Park. Okay? Okay ba yun? Basta ang Brookstone Park, papaliman ko mamaya kung ano siya, kung ano ang aming stand, no, pagdating sa real estate, no? Kung saan ba kami nakatag, kung socialize ba kami ba ay mid to high end, malalaman ko namin. Ito ang aming main office, syempre, kung punta mo ba sa malayo, doon na rin kay Hilpuyat mismo. Diba? Sa Hilpuyat Avenue, yan po, ha? Yan po ang ating main office. Malapit na naman din. Sorry. Hindi ko narinig dito. May letter pa kasi. Sa may Jupiter Street, alam niyo yung Jupiter Street, kapag no, Starbucks lang. Sa may Jupiter. Lapit sa Mercury. Bababa ka ng MRT, doon lang mismo sa EDSA. No? Kung lalakad ka lang ng konti sa may gas station, nandun yung Enzo Building na. Buendia Station. Buendia Station. Siyempre, ang Brookstone Park, ang Astronomical Corporation, kompleto rin sa mga rehistro. Pangunahin dyan, siyempre, importante, dapat DSUD ka. Kami po ay under DSUD, nakapangalan dyan, Name of Owner, Astronomical Corporation. At siyempre, dapat SEC registered din. No? Ilan lang yan sa aming mga documented file na meron ang Brookstone Park. Alalahanin natin, may mga ibang developers din naman kasi na wala pa naman silang mga ganyan, nag-umpisa na silang magbenta. Okay? So kami, kompleto. Ayan, affiliated projects namin ito, ha? Kami ito mga sold out na. Clark Manor Residential Estate sa Pampanga at ang South Spring Residential Estate sa Laguna. Okay, mga sold out na yan. No, pinapakita lang namin para at least alam nyo kung ano yung joint venture na Astronomical Corporation. Sorry sinama na namin itong organization chart namin sa Brookstone Park. Ang aming sales operation head si Sir Glenn Solis. Dito rin tayo sa kabilang part. Ang sales managers natin actually dalawa. Pero nandito si Sir Romel Luego. Yun. Yung pogi-pogi nasa likod. John Pratzen eh. Siyempre, si Sir Jeremy Capelan. At ako, si Franklin Agustin. Yung kabila dyan, team din namin. Pero sa kabilang grupo sila. No, sa amin naman, wala namang problema sa akin kung may mga 3D kayo, pwede namin yung assist anytime, anywhere. Kilala niyo naman si Miss Christine. Kilala niyo si Ma'am Christine? Yes. Dating, So, since pag-promote siya, kaya naging manager na po siya. Okay. Yes, broker manager na rin po si Ma'am Christine. Yes. Under nila rin si Sir Edwin Martal at si Justin Bangolod. No? Pupogi namin sa Roma, no? Hinahinay lang namin yan eh.
Pero si Sir Romel hindi. Totoong picture niya yan. Okay, at least kilala niyo yung mga mukha namin sa site. Diba? Okay, what? Ayan ang sinasabi ko. Ang Brookstone Park ay nasa PD 957 Open Market Housing Classification. Ano ba ibig sabihin ng PD 957? Sa mga bago pa lang. Ito ay mid to high end. No? Hindi kami socialized housing. Hindi kami low, hindi kami mababa sa middle income. Okay? Sino-sino ba yung mga developers na low income? Alam niyo yan, no? Sanarik, marami yan. Pero sa 13, although 13 din kami, pero kami ay open market housing, 70% saleable area and 30% non-saleable. Okay? Ang gross area natin ay maabot ng 257,000 gross square meters. Open spaces natin, malaki din, 21,500 square meters. Road and alleys natin, 71,000 plus square meters. Ang aming main road, mali yan, 15 yan ha, 15 meters yan. Hindi lang yan na-edit. No? Oo nga, ayusin na natin yan. 15 meters wide po ang ating kalsada, yung main road natin. Yung secondary roads natin, 8 to 12 meters yan. No? Yan ang ating mga kalsada sa Brookstone Park. And we are up to 4-phase development. No? Ang category namin, yan nga po, open to mid, high, and market. So yan po, tandaan nyo ha, pag meron kayong mga buyers na nakakausap na alam nyo naman kayang-kaya ito, i-treating natin agad sa Brookstone, kami bahala. No? I-assist natin yan. 100% assistance. Walang problema sa mga coordinator namin. Hindi mo kami makasagot agad sa GC, asahan nyo, pagdating po sa Brookstone, umupo lang kayo dyan. Kami na bahala. Ito-close na natin yan. Okay? Kung di talaga kami makasagot, tawagan nyo na lang kami. PM nyo agad. Okay? Ito importante sa lahat. LTS o License to Sell. Kasi may mga buyers tayo na magagaling din. Ay, talaga ba? LTS na ano kayo, ha? Eh, baka naman peke kayo, ha? Nascam na ako dyan sa kabila. Ay, di ma'am, yan po, LTS, sampal ko sa mukha nyo. Pero yung sasampalin, ha? Biro lang yun. Pero meron tayong mga LTS numbers from phase 1 to phase 2. Kasi may mga galing na buyer na, di ba, Tita May? Meron din yan. No? Hinahanap nila. Pero phase 3 or wala pa? Wala pa. Kasi hindi pa naman natin, wala pa naman for inventory ang 2B. Tsaka yung 1A. 4 po, ang 4 phase. Ang binibenta kayo yung 1A tsaka 2A. Ilang hectares? Sorry, hindi kita parinig pa ma. Ito kasi, 26 hectares. Ito kasi, kumaya ka lang ha. Sir, dapat yung natin nakalagay ito eh. Tingin sa akin eh. Sabi hindi naman, ilang hectares? Opo, 26. 26 hectares. Mamaya ka ha. Si Dominic kasi. O yan ang ating mga LTS numbers. Site development natin. Ito yung main road natin, 15 meters wide. No? Yung secondary natin, 8 to 12 meters yan. Depende. Paliko, pa kanan, pa kaliwa. Pero walang biglang ligo sa Brookstone, ha? Wala kaming ganun doon, ha? Doon yan sa Governor's Drive. Marami. Ayan, aerial view, aerial shot, drone shot. O, di ba? Maluwag. Malaki. No, ang ating development. O, yan, no? Kita nyo naman yan. O, yan yung 26 sector project natin. Yan mga naka-highlight na yan, yan yung ating binibenta. No? Kapag yan naman ay nabuksan na yung phase 1A at yung 2B, malalaman nyo rin naman agad sa amin. Kasi kayong aming front runners lagi. Diba? Ayan. O, 4-phase community, chinap-chap namin. Tutok na ako, may pork chop ba na? May phase 1A, may phase 1, may phase 2A, may phase 2B. O, diba? Yan ang ating community na ating ibebenta. Now selling and ongoing phase 1 at yung phase 2A. Yung 1 natin, unang na-sold out yan. Pero may mga natitira pa ng mga townhouse at RFO. May RFO pa kami ha. Benta na yan. Yung phase 2A, pre-selling, marami pa yan. Ubusin na ni Tita May yan eh. Oo. Tsaka ni Sir. Yan na naman ubusin nyo. Okay? At
pinagmamalaki namin ang amenities. Kasi sa Brookstone Park, almost complete po ang aming amenities. Lahat na hanapin mong amenities nandyan. Wala nang kami golf course. Pero kung gusto nyo ng golf course, nandiyan lang ang Eagle Ridge. Nandiyan lang ang Sherwood. Kung gusto nyo mas social, punta sila na Orchard. Diba? Pero sa atin, wala naman kami gano'n. Hindi naman na kailangan ng mami, mag-golf lang ako, ha? Wala naman siguro gano'n, no? Hindi natin kailangan ng gano'n, di ba sir? Beer homes na, walang ano eh. Walang golf course eh. Diba? Anyways, clubhouse. Ayan, clubhouse natin, almost complete na yan. May ginagawa lang sa ilalim yung gaming room, yung mga billiards. Meron dyan, sir. Wala lang kami patay sindigan. Sayang. Sayang. May problema na eh. Dapat sa community, gano'n eh. Wala na kami gano'n, pero may game room kami sa baba. Ito naman clubhouse natin, multifunctional yan. Mali mo, dyan mag-zumba. Ang team nila Tita Mai, diba? Pwede naman ang team nyo, walang problema. Nandiyan din ang property management office, pati engineering office, nandiyan din. Yan palang Sa ngayon po, iyan pa lang ang visible na makikita natin. Pero yung kurba ng ating amenity area, kita ngayon. Ibale, alam ko this year, susunod na namin yung tennis court at yung basketball court na gagawin. Okay? Next, at pa syempre, dapat may swimming pool. Ayoko magsinungaling. Kasi may ibang developer, Olympic size po kami. Ibang lalim nun ah. Olympic size, sila Michael Phelps lang lumalang na gano'n na lalim. Standard size ang ating pool. Olympic size, grabe naman. So, okay naman yun. Diba? May mga gano'n. Siguro may na-encounter kayo sa ibang PES. Yun ang sinasabi nila. Pero sa amin, standard size. Pag may swimming pool, dapat may pool kamana ka, may masisilungan kayo. Diba? Hindi naman pwede, nadaling yung araw, di mo alam kung saan ka pupunta, init ng semento. Okay? So, yan po ang ating pool area. Pero hindi kami ball courts, so basketball court, hindi naman nawawala yan. At syempre, yung tennis court natin. Diba? Yung mga buyers na sa abroad, yung Canadian, yung mga lalaking Canadian, alam niyo ba yun, sir? Honey, nagsahin ka rin dyan? Canadian. Naglaba ka na dyan, okay? There, yun. Pero walang biro, yung ating kasi ng mga sports ng mga balikbayan ba? Yung mga, yun ang, wala ba kayo lawn tennis dito? Meron kami ganyan, mga retired army. No, yan ang pwede natin pakita sa kanila. Meron kaming jogging area, sa lawak ba naman ng aming kalsada, pwede mong jogging. At may park kasi kami, kaya nga kami Brookstone Park, pwede kayo mag-jogging doon. No? At syempre may playground para sa mga junakis, no? Mga anak-anakis na natin mga buyer na naglalaro, meron silang space. Ito na yung ating ibebenta. No? Ito na yung inyong mga i-offer. Alam niyo naman po ang townhouse. Pag sinabing townhouse, dikit-dikit. No? Pero hindi siya apartment, ha? Mukha lang siyang apartment, pero township siya. Townhouses. No? Ito. Ito yung mabenta sa aming townhouse. Astrid Townhouse. Ha? Townhouse, bare unit, provision for 2 bedrooms and 1 toilet and bath. Ang aming market dito sa townhouses, actually dalawa. May bare type, may semi-complete. No? Pag sinabing bare type, wala kang makikita kahit ano. I mean, may bahay ha. Bahay sige nyo, dote lang ba ito? Ito kasi, maya ka sa akin ha. Basta yung ano natin, yung bare type, walang kwarto, wala pong kisame, walang pintura, pero naka-finish naman yan. Mamaya si Sir Romel, magsasalita niya si Sir Romel. Wala lang siyang pintura, pero finish cement naman yan. May mga abang na yan. Kaya nga provision. No? Ang ating lot area sa Astrid, 50 square meters, at ang floor area niya, 45 square meters. Lahat po ng aming bahay may parking. Naibigan po yan sa inyong mga buyer na naghahanap. Kasi may ibang developer, pag nagtangan kanila ng mga unit, wala naman silang parking na may offer. Sa amin meron.
Kaya hindi talaga sila magsisiksikan sa labas. Yan pong Astrid natin. Ang semi-complete naman, may kwarto na. May kwarto na yan, may ceiling na yan, may pintura na yan. Pero ngayon, dati kasi walang tiles ngayon, promo namin, kami na bahala sa tiles. Pero ang ino-offer mo ngayon mo, Sa RFO. mostly, di ba, fair time ka lang? Opo, mostly beer type. Ang ino-offer mo mayroong RFO. Ang promo mo with tiles mo. Sa RFO. Yung Sa RFO. Kaya pag may naghahanap sa inyo, Pero sa ano, wala. sa presilin po, may aircon, sige, mamaya dadaanan natin lahat yan. Baka lang kasi may maghanap sa inyo ng may tiles, i-offer nyo yung RFO. Yung RFO naman natin, actually nakaskate yan sa DHR. I-backread nyo na lang. Nandun yan. No? Next, RLEF townhouse. Ito yung maliit na version. No, kung kanina 45, ito 41 square meters naman, yung kanyang lot area. 50 pa rin yung kanyang lot area. Ang pinagkaiba lang dito, bumaba lang ng bahagya yung parking niya sa unahan. Diba? Kasi 41 na siya, isa kasi na 45. Diba? Pero dun sa Cash Street, kasya pa rin ang isang sedan na sasakyan. No, kasyang-kasya naman. Okay, yan ang ating RLEF. Marami pa yan, ibenta niya na. Ito na yung mga single attached natin and detached. Alam niyo naman yan, no? Pag single, walang katabi. No? Kasi single eh. Sino mga single? Sino mga single? Kaya awa doon, no? Siya nga nagsalita eh. Siyempre single, walang katabi. Sige. Talaga? Single? Single yan, pero may counting hands. Single and ready to? Pwede na, pwede na. Pwede na. Bawal, wala kang license to sell. Oo nga, wala LTS pa sila eh. Magagalit sila. So ito ang ating mga house and lot. Ito ang pinakapabenta sa amin. Actually, ganito yan. Hindi kasi nailagay dito yung ating kawan sir. We just did. Kaya ko lang sa inyo ito. Tanggalin nyo muna yung Anika 2. Imagine nyo lang Anika yan. Yung regular kasi namin Anika, 80 square meters yung lot area. 60 yung kanyang floor area. No? Kasi nakalagay dyan 100 square meters. Which is, pwede din. Kaya siya naging Anika 2. Yun nga lang, magiging single detached na siya. Kasi yung regular natin 80-60, attached naman yun. Pag sinabing attached, married, attached na eh. May attachment na eh. May firewall. Pag detached, divorce na. Wala na eh. Nasa gitna. Yes, opo. 100. Yan. So, dalawa pong Anika versions sa amin. Ay, itong mabenta sa amin eh. Itong mabenta sa amin itong Anika. Sa single. Okay? Provision for 3 BI po yan at dalawang toilet and bath. No? May parking space pa rin yan. Next, sorry, O3 na tayo. No? Nasa O3 na tayo. Ito ang mabentang detached sa amin. 100 square meters din at 67.30 kanyang floor area. May parking pa rin. Yes po, 2 bedrooms sa mga po yung pamilya. Okay? Ibenta nyo na yan, please. No? Sabi ko sa inyo, hindi kayo mapapaya dito kasi ganda nito. Sino nakapunta na sa site? Yes. Ayan no, mga nakapunta na sa site. Si ma'am, no? Single? Malapit na. Malapit na? Malapit na pala eh. Singles? Retirable na nga eh. Binagtag po Pero hindi tinadhana. Kanta ka kayo dito? Alam na lang kami. Kami na ka na Dominic, kanina na ba? Okay. So yung kanisa natin, sold out ito. Kasi wala na kami 120 na may offer. No? Pero, pwede naman siya sa bigger cuts. Yun nga lang malaki. Ang kanyang magiging ECB. Sa ngayon, hindi mo na namin ito pinopromote na isama lang dyan. Pero at least alam nyo na meron pa rin kami mas malaki pa sa 100 square meters.
Okay, mali natin sa phase 2B, pa nagbukas yung inventory, marami na tayong 120 doon. Okay? Meron din kami lote. No? Ang minimum cut po namin sa aming lote ay 100 square meters. No? Ayan, ako yun, no? Pinipicture lang pa yung lote. So, ayan ang regular cut natin 100 square meters. Mamaya malalaman kung magkano. No? Basta pag may nagano sa inyo ng lote, meron pong Brookstone Park. Huwag nyo kakalimutan. Meron po kami offering na lote. Mula lote, townhouse, single attached at detached, meron po ang Brookstone Park. Wala lang naman kami duplex eh. Diba? Okay. Ano bang structural advantages namin sa Brookstone Park? Kami po ay adobe soil. Kung mapapansin nyo, yung ibang developer, konting ulan lang, matubig na. Paano? Kasi dating pala yan, pinilit gawing subdivision. Diba? Dito kasi sa Brookstone Park, hindi. Ang 13 meters kasi ganyan ang structure ng lupa eh. May konting bato-bato. No? Good for foundation. Ayan, solid ground, less for compaction, less for house, foundation. Kaya minsan pag nakikita nyo nakapungkal na may mga bato pa eh. Kaya nga may Brookstone eh. May bato-bato pa eh. Sikat lang na si bato ngayon. Well, hindi tatago sa amin yun ha. Sa video na doon. Kung pasok ako! Hinahanap nyo! So, wala natin sa Brookstone si bato. High ceiling design. Yan, ang maganda pa sa Brookstone Park, yung aming mga bahay, matataas ang aming ceiling. From floor to ceiling. 2.7 meters po yan, standard. Maganda yung air circulation. Diba? Kahit magpadagdag ka pa ng isa pang ceiling na uso ngayon, pwede. Sa taas ba naman ang ceiling? Uso na kasi yung double walling eh. And double ceiling. Diba? Sige po. Ayan, ito pa kami ha. Ito pa magandang sabihin nyo sa mga buyer nyo. Kami po ay hindi precast. Kami po ay buho. So, kasi place kung tawagin. No? Talagang matibay. Ang maganda pa sa Brookstone Park po, pag ginagawa yan, pwedeng makita ng buyer. Pag pumunta yung buyer sa site, makikita niya paano gawin yung bahay niya. Sa ibang developer, bawal. No? Kasi precast sila. Kung wala tapos yung bahay ko, paano nangyari yun? Magkakakulat ka, go-overwhelm. Negative feedback yun. Alam niya naman ng precast, ang hirap kong kunin yun, di ba? Kapag humiwalay na yung pader, ay papalitan yung isang bloke. Dito hindi. Madali lang po. Pwede kang magbutas dyan. Sa precast, bawal kang magbutas-butas. Diba? Ang hirap na eh. Ewan ko bakit na nauso yung sa house and that, ibang porto yun. No? So, yan po ang ating structural advantage. O, ayan sa ito, Lego style ito, diba? Precast dyan. Eh, pag townhouse yan, buklo kayo diretso gano'n. Kasira nyo, gamay ng isang bahay. Diba? Pangit. Pag pinokpok, tama yan. Okay. Where ang aming address, nasa prime location. Maganda sa amin, prime location kami ha. Bagamat nasa Barangay Nubugo kami, thankfully, Barangay Nubugo nasa National Road din. Nasa Governor's Drive din po. Madali na natin. Pag sinabi na, wala na muna yung tribute mo, makulit talaga. So, diretso lang po kayo, lagpas lang po ng SM. Malapit sa Malacan yan. Iba na yan eh. Baka po tayo dun ha. Malapit lang po, ay yung Tanggahan Elementary School, tapat lang po ng Brookstone. Nandun lang siya sa National Highway lang. Eh, mga developers kasi kami mga kasama, papasok ka sa loob ng kanilang mga, alam niyo na yun. Di ba? Sino ba yan? Wala kasi ano yung walang model isa eh. So, bakit ito? Kabitbayan natin ito sir eh. Pero, pagkakaiba namin yung IPEC, sila ay walang parking. Ano? Parang socialized housing din sila. Okay? Guwapo ka lang, alam mo ha. Ano, meron din kami dyan, sir. Lagay mo yung sa atin dyan. Sir, tabihan mo na nga. Picture nyo nga, magkaroon si Sir Cabalas Tatua. Mamaya, gawin natin yun. Ito, hindi ko rin masyado din-discuss. Yung mga nearest education institutions, marami yung mga schools sa around ng area namin.
primary na dyan yung Notre Dame sa Tanggahan. Pero mga primary schools, nandiyan ang Lyceum, nandiyan ang La Salle, marami pang schools, no, na talagang malapit lang sa ating project. Pangalawa, commercial establishments, alam niyo naman yan, ang SM13, nandiyan lang naman, di ba? Walter Mart, and etc. Malapit lang po talaga. At syempre, may mga soon-to-be pa tayong mga magagamit o mapupuntahan, yung SM Gentry, di ba? Na ginagawa na ngayon, napakalaki niya. Na-emphasize lagi yung sa pinsa, kasi may mga buyers, ayoko na Cavite, o Bitso pa yan eh. Kaya nga, pala-pala, hinuhukay yung mga sinabi sa palikaran. Yung mga kwento nila eh. Hindi, tanggalin natin iba ng Cavite ngayon. Iba ng Cavite ngayon. Metro Cavite na tayo. Ang dami ng structural advantages dito sa Cavite. So yan, ang ating business establishments. Mga hospitals, marami din naman. Ang pinakamalapit sa amin dyan, yung Treseno Medical, no? Tsaka yung Philippine Korean Hospital. Pero daming hospitals, Gentry Doctors, nandiyan lang naman ang mga hospital natin. Next, government offices. Huwag na tayo mag-usap dyan. Kapit pa yan namin Kapitolyo eh. Di ba? LTO, magkakaroon pa sa 13. Lahat na nandiyan lang. Pagkabit ba ng Kapitolyo, wala ka ng problema. Huwag nyo nagaling sa naik. Di naman buwan-buwan nagre-renew na lisensya yun eh. Di ba? Dito sa amin, kapit-bahay lang natin ng Kapitolyo. Bago pa yan. Kaya safe pa, no? Ang daming ano dyan, ang daming pulis dyan. No? Kaya masasabi natin, ito ang ating pambato sa kanila. Panagtanong sila. Kung yun nadalhin sa bansa. Ganun din, biyahe na yung Kapitolyo yun eh. Diba? Pagka nagamit ng government agency. So dami-dami. Number 6, senior citizen, no? Sino ba senior dito? Pabayag pa kayo, mga senior doon. Benta ang stem natin. So senior citizen center, nandyan sa 13. Diba? Ito na lang tayo sa Kamuke area. Ito yung mga notable na landmarks natin. Alam niyo naman yan, no? Yung mga pwedeng magkaroon, magkakaroon kasi ng Soler sa 13, magkakaroon ng Cavite Bataan Bridge, alam niyo yan, di ba? Malaking tulong sa atin yan, at marami pang iba. Kasi iba naman na talaga si Cavite ngayon. Hindi na siya boring. Diba? Future Development Insight, ito yung sinabi mo kanina, no? Yung Naik Bataan Interlink Bridge, malaking tulong yan. From Maribelas to Naik, no? Connector. Maganda yan, magandang project yan. Tapos, ayan, ito, kilala niyo ba si, Enrique Razon? So yung, natin, dito, business tycoon yan eh. So magkagawa siya ng Soler of the South. Diyan sa Ternate. Gagawin niya casino hub yan. Yung, dito, yung Ternate. Puro sundalo dyan, di ba? Dami nagtitraining dyan, nag-swimming ka, may kita mo, mga dalakan ng katawan, mga marines eh. Pili ba mo pakilala? Pero ngayon hindi. Meron na tayo casino hub dyan. Okay? How? May mga finance institutions, pasok tayo dito. No, pero mamaya si Sir, magsasalita ko, yung mga talagang gugustuhin nyo na. No, ito magpasensya nyo lang muna pag-aralan natin yung bahagya ito. 6:30 pwede na tayo sir, no? 6:30 daw. Ito ang ating mga partners sa financing institution. Kami po ay tied up sa China Bank, CTBC o China Trust Banking Corporation, RCBC o Rizal Commercial Banking Corporation, BDO o Banco de Oro, at syempre kami ay nasa Pag-ibig din. Para sa mga single, Pag-ibig po, tumatawa talaga yung naka-white doon. Single ka ba, ma'am? Minareto ko sa'yo. Bahala sa'yo. Pag-ibig at meron tayong in-house financing. Okay, bilisan lang natin ito. No? Ang financing payment options natin pala dito, meron kaming 10% at 90% for China Bank only. Tandaan nyo pag China Bank only pinili ng buyer natin, 10% down payment, 90% loan paid out in 12 months. Okay?
Ngayon, meron din kami 20% down payment at 80% down take-out sa iba't ibang bangko. Okay? Basta po si China Bank, 1090 siya. Okay? At yung ibang bangko, 2080 na siya. Like BDO, PNB, and etc. Okay? Ngayon, pagdating sa in-house financing, 2080 rin tayo. 20% down payment at loan take-out naman 80%. Maximum up to 24 months po, no, ang TP ng ating in-house. Pagdating po sa pag-ibig financing, ganun din, 2080 sa single. Si Mom tumatawa, sinasabi siya. Pag single, ha? Mamaya pag married, gano'n. Pag single po, 2080. O, ano ba yung mga single natin? O, Trina, Anika, Anisa. Yan po ang ating single attached. Pero pagdating sa townhouse, ang pag-ibig natin, 30% down payment, 70% loan take-out. Marami ba sa ulo? Huwag kayong mag-alala. Dahil pag kayo nag-tripping, kami naman din po ang kasama. Kami na po bahala. No? Pero kung kayo po ay talagang confident din, wala nang problema magsalita kayo. Walang problema. Pero pagdating sa assistance, dahil kapag full reservation na, si Sir Romel ang bakla. Yes, pero doon kami lahat. No, tulong-tulong kami. Kaya please lang kami, sana ma-focus nyo talaga kung groups sumpay. Kasi ang daming pera dito. Mamaya pag-usapan natin para rin magka-pera dito sa groups sumpay. Okay, so ito yung mga iba-ibang competitions natin. Mamaya, i-cascade nyo itong competition natin. Madali na naman yung competitions namin. No? Kaya mag-alala. Nandiyan kami. Ano bang pag-ibig financing eligibility natin? Unang-una dapat siya ay pag-ibig member. Pero kung hindi naman pag-ibig, gusto na mag-reserve, pag-reserve na natin, pa-member nyo na agad. Tapos bayaran nyo yung dapat bayaran. Kasi may mga ganun eh, natatakot, hindi ko pa-member sir, hindi ko pwede. Pwede naman. Basta pag-member nyo na agad. Sana eh. No? Karapatan nyo naman maging pag-ibig member. Wala namang may pigil sa kanya. Pangalawa, i-highlight ko lang, yung mga hindi na dapat natin ipasok sa pag-ibig pag meron na foreclose na unit, na-cancel. No, yan yung mga red notice sa kanila. Pero as long sila na may nagbabayad, sila yung pag-ibig member, ipasok natin sa pag-ibig. Walang problema. Huwag naman yung mga, sorry huwag naman yung mga ugod-ugod na, pwede pa ako sa pag-ibig ako. Pwede pa ba? Ako, hindi, ikaw mismo, pag-ibig kita. O gano'n hindi na sila pwede. Wala nang bibilangin, no, sa kanila. Pwede sila mag-crash na lang, o mag-deferred na lang sila. Okay? Yan ang ating eligibility sa pag-ibig. O yan ang ating mga requirements sa pag-ibig. Actually, madali lang din ang basahin. Basta po ang reservation namin, 2 valid IDs pwede na mag-reserve. Pwede na po. Basta may dala siyang 2 valid IDs. Ngayon, hihingi natin sa kanya for 3 days, o kung dala-dala na, hingi na natin yung proof of income niya. COPC, payslips, etc. Proof of billing at yung PIN number. Yan kung kailangan natin agad-agad within 3 days. Pero po, pagdating ng reservation, kahit 2 valid IDs lang, pwede na mag-reserve. Okay? Pag OFW, ang importante, dapat may passport. Kung wala siyang passport, i-take off W, di ba? OFW passport, dapat meron siyang visa. Meron siyang exit and entry, no? And etc. Kung seaman, hanapan natin na seaman's book o marina ID. No, kailangan niya. Senomar, ba't may Senomar? Nagtanong, sir, ba't may Senomar? Aminin na natin. May mga seaman o kung sino man nagsasabi, single daw sila. Pero pagdating na sa loan take-out, hindi ma-process kasi hiwalay pala. Hindi makapag-sign ng isa. Si Mandoloko. Oo. Mga si Mandoloko, no? Wala ba si Mandoloko? Si Sir J.A. Yun, si Siman yun. Pakapit na kayo siya. Sir J.A. sorry. Wala naman siya eh. Judgmental nyo, ha? Ginawa naman si Siman, ganyan. Oo, mabait. Pero majority, oo eh. May experience kasi kami ganyan. Kaya hindi nga namin ng seminar. Para doon pa lang, sa reservation pa lang, alam na namin kung nagsisinungaling o hindi. Diba? Madali lang naman mag-reserve eh. Wala namang problema eh. Tayo naman nakahabulin pag di pa lang take out. Kasi sabi nila,
Eh sabi ni okay lang daw, hiwalay eh. Ano hindi, walang ganun. Walang ganun sa pag-ibig at sa bank. Lalo na sa bank, ha? Oo, unless may Ah. boss na lang sila. O, yes, mamaya pag-usapan natin. Okay? So, yan naman, sa local employed, halos same lang. Kasi passport, pwede na rin gawing valid ID, walang problema. Basta nagtatrabaho. Ha? Ito, pasok na tayo sa business o self-employed. Kapag self-employed po o business owner ng ating buyer, tandaan nyo muna yung itatanong sa kanya. May ITR po ba kayo? Kasi kung wala, hindi na natin itutuloy. Kasi yan ang hinahanap nila talaga sa business owners. Pero, hindi naman agad-agad na kunin yung ITR sa kanya. Pag-ibig naman ito eh. Kahit kung luma niya, pwede na yun. No, yung last 2 years niya, pwede na may pasa. Wala namang problema. Kasi pagdating naman na long take, hihinga naman siya ng pag-ibig ng bago. Bahala na sila doon. Okay? Pero naman yung lumang-luma, ako naman yung 2015. Papasa. Huwag na yung ganun, ha? Pero kailangan Ah. 2 years ang ano. At least 2 years, ma'am. 2 years na. At Dati least 3, di ba? Dati 3. 2 na lang. Ngayon, para safe daw, 2 years na lang. Although pag-ibig naman ito, hindi naman siya ganun kahigpit. Sa bank talaga, ma'am, mahigpit, 3 sobra. years yun. Sa bank, sir, 3 years sa batalo. Parang 2, di ba? 2 talaga Wala. naman. Opo. Maigit mo. 2. Mamaya, pasadahan natin yung bank. So, paniwala na ito, ha? Basta, ha? Kapag hiwalay, huwag nyo na ipasok, ha? Oh. Sakit sa ulo, no? O pwede naman kung makikioperate bago ng buyer ko. Opo, basta mas Oo. Actually, ganito. Sa pag-ibig naman, medyo maluwag naman ang bahagya yan. Kasi pagdating kasi ng loan process niyan, minsan, sinasabi sa asawa, nasa po si mister, nasa trabaho, sige, kailan po ID. May mga ganon. Oo, kaya minsan, okay lang naman, walang problema. Sa bank lang talaga hindi pwede. Walang pirma ang mangyayari pag wala dito si misis o si mister. Wala. Ang ID lang yan, hindi tayo, schedule tayo, hindi pwede. Sa pag-ibig, pwede. Pero hindi ko ini-encourage na gawin nyo. Mapag-uusapan naman yan. Alam ko magagaling kayo eh. Diba? Iba ka, pinapatay ko sa papel eh. Hindi, patay na yung sirwod yan, matagal na. Wala na yan, ayod na yan. Pinaglamayan na yan eh. May mga hugod dito sa area na to sir. Dito eh. Yun na dun, pangiti-ngitilan. Kaka-boyfriend ka rin, ako bahala sa'yo. Darating din ang panahon. Sasaya ka rin. Di ba Sir Dominic? Tsaka, huwag kayong baka kasi minsan pag inangkay nito, pag 35K lang yung budget, ay hindi ko pwede sa bukso. Pwede naman. Basta may co-borrower. Basta tandaan natin, yung co-borrower dapat mas mababa yung kanyang income kaysa sa principal. Okay? Eh kung mas mataas pa si co-borrower ng sweldo niya, siya na lang ang principal. Diba? Pwede naman yun. Kasi meron kasi iba, ay sir, hindi pwede bayar ko, 35. Mali mo sir, may kapatid o may pinsan na pwede mag-co-borrower. Pwede. Jowa, ex-boyfriend. Sa pag-ibig kasi kahit sino pwede. Yung ex mo man, pwede. Wala na eh. Kanina pa Christian ha. Gusto niya, anay ka. Sige. Balik, papunta na tayo dito. Bank financing na tayo. Tandaan nyo guys, ang bank financing, malupit yan. Madugo yan. Kung sinabing bangko, ang hirap pakiusapan. Kaya mas maganda, fit na fit talaga yung ating ibibigay na dokumento sa bangko. Kung dapat makinis, walang problema. Ito nga sinasabi namin, kapag ito nga, sabihin ko lang sa inyo, meron recent lang, meron kami na pa-reserve na mag-asawa naman sila, wala namang history ng utang, no? Pero ang problema, yung asawa pala ni buyer, yung pagkadalaga pa, which is 10 years ago, meron palang maliit na utang sa credit card na 7,000. Aba, nakita ba? O kaya kailangan mag-ingat tayo dito, asawa niya yun at pagkadalaga pa yun. No? Ang ginawa na lang, hihingi na lang ng certification na para mabayaran na. Pero sakit sa ulo yun. Diba? Magugulat yung buyer mo, magkakakulatan kayo. Kaya dapat una pa lang, lambing-lambingin nyo na yung buyer nyo, hindi kayo maka-open. Si sir, sa itsura niya, sir, wala naman yata ang utang sa credit card yan. Meron eh, alam mo na. Sorry, hindi ko pwede pag-ibig ka, no? Nasa itsura mo. Basta ganun na ang paliwanag. Yung hindi naman tayo makakasakit ng damdamin. Okay? So dito, sa bank financing,
Ayan na, sinabi ko, no SIMA pa, dapat walang utang, walang bounce check. No? Ayan ang mga red notice na talagang hindi pwede. At bawal ang hiwalay. Dito wala na tayong magagawa. Kung sa pag-ibig nakalusot tayo sa bangko, mahirap yan. Ako, napakahirap yan. Ang hirap dayain yan. Pag tinaya mo yan, mahuhuli ka din. Sir, yung Apo. yung nagpa-close ng account, hindi consider sa SIMA? Close account. Basta po may certification kung susundit. Update na siya. Hmm. Ang gawa, hindi ko sa dito. Close account. For example, ayaw mo sa mga pinag-close mo na, pwede. Pwede naman to. Kasi hindi naman yung subject word as utang. Oo. Ang inalo lang natin yung mga credit cards, diba, nung pagka-single nila, meron silang hindi nabayaran, matitrace pa rin kahit ilang years ago na yung kasi may client na kami nangyari gano'n. Nagkagulatan na lang sila na yung utang ng asawa na during yung pagkadalaka pa. Pero nakikita pa rin yung bangko. Yun. So, thank you, sir. Yun nga. Basta po may certification lang na pwede ipakita. Pwede naman yun. No-owner naman. Pero basta sa bangko po, tayo mapaluwig lagi. Mag-ingat tayo lagi. Kasi ang hirap talaga usapin ng bangko. Pakukulitan mga yan. No, kahit nagbigay ka na, hingi pa rin sa buyer mo. No? Kasi sila ay may yata, standard yata sa kanila yan. Meron silang database talaga. Na alam ng lahat ng bangko kung sino yung mga naka-red alert o yung mga dapat hindi na pakutakin. Kasi nga, member ko ng AMLAC, no? Anti-Money Laundering Council. No? Okay, kung may problema dyan, basta tayo mag-uusap sa office. Marami tayong pwedeng offer sa kanya. Sa mga requirements, same lang naman po ng pag-ibig. Lagi nakatouch din sa NOR. Wala. Tsaka syempre, pagdating po sa business, number 1 lagi po ITR. Lagi nagtatandaan ng ITR po, ha? At syempre, pag may lead, dapat may medical certificate, no, na pwede i-present. Ito naman po pwede namin makita, no, sa buyer bago mag-reserve. Para alam niya, kasi hindi naman basta-basta nagpapa-reserve kung may ganyan. Pero kung nagsinungaling na siya, may CCTV kami. Okay? Ang hirap kasi, no? Hindi niya naman madadayan sa NOR. No? Basta at least ipakita natin ito sa kanya bago tayo magpa-reserve. Okay na tayo sa back? Okay, sige. Punta na tayo sa, ito na maganda, in-house. Ito na yung papasok yung mga problematic situations natin. No? Kung kanina, sa pag-ibig at sa bangko, kailangan na required income, sa in-house, hindi na. Wala na tayong required income. Basta kailangan na mag-submit ng proof of income ang ating buyer. Para lang natin kung saan galing kanilang pera. Kasi nga, may pit ang AMLAC. No? Dati kasi, nung araw naman talaga, 2 validations lang, pwede ka na sa in-house. Ngayon kasi hinihinga na rin namin ng government IDs like birth certificate, IDR, proof of income, and etc. Kasi marami kasi mga nagre-reserve ng bahay, bibili ng bulto-bulto, yung pala, ninakaw sa ibang bansa yung pera. No? Kawawang developer yan. No? Mapa-fine pa. No, diba? So kami dito, hingin namin siya ng 2 valid IDs. Hingin namin siya ng proof of income. Pero regardless, kahit magkano na lang yun. Kung 10K, pwede na. As long as kaya yung bayaran nyo, 16% sa in-house financing. Pangalawa, ano pang pwede dito? Yung mga hiwalay. Yung may mga problema sa asawa, pwede na natin ipasok yan. Kasi ilalagay natin sa title at sa CTS, nakalagay dyan ay married to. Hindi na natin papipirmahin yung kabilang party. Wala nang habol yung asawa. Kasi yan naman ang laging tinitignan sa notaryo, di ba? Kung notaryo na, valid na yun. Okay na yun. Di ba? Kung hindi na notaryo, hindi pa siya valid. Okay? So yan ang process ng in-house. Kasi ang in-house, sa pagkakaalam nyo lang, ang in-house ay fund ng developer side. Wala na problema, wala ka nang hihintayin. No? Yun nga lang, medyo mataas lang yung interest ng ating in-house. Pero kung kaya naman, bakit? Meron nga kaming buyer taga-SM lang pumunta sa office
Pagtingin namin ni Jerry, pre, SM lang to. Tanong mo nga, ma'am, ano po kayo sa SM? Kayo ba supervisor? Hindi po, sinistindi lang po ako. O syempre, nagkulat kami kasi syempre, kailangan may required income. Naramdaman niya, sabi niya sa amin, hindi po sir, mag-in-house po ako. Ay, okay. Mas maganda. Chismoso kami. Chismoso ang grupo kami. Kaya, may tumawag. Sir, ito po, boyfriend ko, German. Ay, pala magsusupport sa kanya. Wow. Yes, meron siyang afam, boyfriend. Ay, ma'am, pare. Malog yung lamisa eh. So, may afam siya. Ngayon, awa ng Diyos, kinoconstruct ng anikan niya. Kasi parang binayaran na yata ng German niya. Yung nakita. Sana all. Ang basa naman Si ano, si Bosher naman. Kailan ako si Bosher, diba? Pero okay ang groups ko na, Ayan. nakalipat sa akin. Si ma'am, ano yan, alamat na po, legend na po ng gusto niya. Marami na po may pasok niya. Ganda naman. Okay, kayo din. Gawa. Okay? Okay. Thank you, ma'am. Sana naman, tripit ka pa ulit. Para ngayong marami tao. Babalik na na. Yes, so, Diba, sir, balik loob na babalik. kayo sa Kaya nga tayo nandito eh. Pero, papacheck yung Ano papacheck nyo? Saan ba yun? Ha? Pero ay. Ay. Pwede ka na. Okay na tayo dito. Mamaya naman pag may mga tanong kayo, pwede naman. Ito, sir, gusto mo ba sir ito dito? Sa pagkakaparaan nila. O, ito na. Ito na hinihintay natin. Yung para sa inyo na. No? Kasi, sige, bago ko itawagan sir, sabihin ko lang yung 5 ways to earn. Unang-una kasi sa amin sa Puksong, isa kami sa nag-umpisa ng mga ganito, no, sa Cavite. Wala 1 to 5, magkakaroon ka ng icebreaker of the month, cash kaliwaan, may booking incentives pa, may regular sales commission, at may loan take out incentives ka pa. May pe-present ni Sir yan, malalaman nyo. Kasi hindi naman to commission deduction. No, yan ay on top of your commission. So, ito na si Sir. Good morning. Morning. Hello.